So ayun na nga mga katoka. Magandang hapon sa inyong lahat. So ngayon mga katoka, ituturo ko sa inyo ang diskarte sa pagtatabas ng 2x2 na kahoy sa circular. Ayan. So bali yung kahoy natin is 2x2. Ngayon, kailangan natin yung circular. Naka-usli siya. So kailangan lumagpas dito yung talim ng circular sa kahoy. Tapos ngayon mga katoka, pag tinabas natin tong walang guide, posibleng papalagyan mga katoka. Tapos ngayon, kailangan natin ng plywood na kahit ganito lang kalapad. So bali yung scrap lang to mga katoka. Tapos ngayon, gagamitin natin yan para sa guide. So ngayon mga katoka, sasampulan natin kung paano nga ba tabasin tong 2x2. So bali palutsi na lang ito mga katoka. So para hindi ito pumalag sa circular, kailangan meron tayong guide na plywood. So tatry natin, ipon natin ito. Lapit mo boy. Lapit mo dito. So bali mga katoka, kailangan yung kahoy natin lapap dito sa plywood. Ayan. Para hindi siya pumalag sa circular. Tapos ngayon, kailangan yung layo ng kahoy natin dito sa circular. Sa talim na to. May distansya para meron tayong buwilo. So, itatry natin mga katoka. Tapos, ngayon mga katoka, kailangan yung hawak natin dito, yung dalawang kamay natin, maigpit na maigpit para hindi siya pumalag, hindi siya pumalit. So, So ayun lamang mga katoka, yun yung technique sa pagtatabas ng kahoy, kahit anong klaseng kahoy. Pag maliliit ang kahoy mga katoka, kailangan natin ng guide. So kailangan mga katoka, itong kanto na to, tsaka itong pahaba na yan, kailangan eskwalado yan mga katoka, para pag lumapat sa kahoy, pantay yung tabas ng kahoy natin. Ayan mga katoka, pantayan. So bali yan na yung natabas namin. Dami ng kahoy. So gumagawa kami ngayon ng sandalan ng sasupa.